actually, no? Ang huli kong nakita din dito sa women's pa yata eh. Sobrang, and that was a very bad loss. So parang in-erase ko din sa memory ko. Yung women's, there was a women's team that used this. And it wasn't really effective. And I think getting into this one, parang gustong-gusto lang talaga siguro mag-assassin ni Hack. Na open yung Akai, open yung Frederin. Hindi, mag-aalasin ako, coach. And let's see, maybe that's exactly what they need. Kasi hindi din naman pwede na pure damage lang isa Kimi. Oo nga. And this is the first time actually na makikita natin na magbabago ang composition for the side of Malaysia as we enter game number 3 of our gold medal match para dito sa 33rd SEA Games. Lamang ang Pilipinas ng dalawang laro kontra Malaysia at kung sakaling masesecure nila ang panalo dito sa game number 3 ay match point na ang Team Philippines. Good start para dito sa Malaysia. Tri-wave block, kaya naman makakalamang sa pwesto ang Malaysia. Yeah, actually, ang problema lang dito si De La Cruz, mahihila din. Mapagamit din ng Revitalize. So that's actually really good pressure. Talagang literal na naghahazik si Hazik dito sa ating level 1, level 2 skirmishes around the mid area. Pero ang tamang gawain naman dito, if your Philippines is talaga, control mo lang, huwag kayong masyado mag-engage. Focus on the minions. I'm not sure kung nakuha niya yun, pero that is gonna slow down Nepomuceno even by a little. Oo, and that's really good news no if you're Malaysia considering na 2 games ka nang binibigyan ng Lancelot na to na sobrang bilis talaga mag-farm. And I think ang naging sagot talaga dito ng Malaysia would be the Suyo na mabilis din namang mag-farm. Sadyang mas mababa lang ang survivability against that Lancelot. De La Cruz, wala nang revitalize dito. Danish ngayon naghahanap ng magandang pwesto. Pero mukhang hindi na nila itutuloy ang laban na to. And correct me if I'm wrong, I think nagkaroon ng swap out ng ating mga players. Hindi na si Hack yung jungler ng Malaysia ngayon. Actually, Tama ba? oo nga, nagka-swap out nga. Akala ko si Danish. Okay. Danish? Oo, bagong Danish. apelido eh. Siyempre, ko-confirm na lang natin yan sa player ka mamaya. Pero let's just assume that this is a different player para dito sa Malaysia. Oh, I would also assume that. That's very safe to say. Hindi ko lang sure. Parang na-steal yata yung orange ni Nepomuceno. Parang hindi ko nakita yung orange sa kanya. So that's really good for Malaysia. Wow, okay. May nangyayari dito nga kaiba mga kaibigan against a level 5 Suyo. Definitely, there's a small switch up. And I guess yung pressure na binibigay ng Malaysia dito, kumakapit na. Oo, kung makapit na talaga. Medyo nahihirapan ang Team Philippines dito sa early game. And that's gonna be the turtle secured para dito sa Malaysia. And mukhang ang magiging sagot dito ng Pilipinas ay pagfa-farmin lamang si Soriano doon sa may bandang ibaba. Hindi pa naman nakakapagplato pero 3 katao ang pinadala kay Binuya. The penalty zone is available pero mukhang magpa-farm lamang sa ilalim ng tore ang Terizla. Okay, mukhang gumagana din. And again, the power of the Lapu-Lapu is real. Pero sabi ng Pilipinas, teka, kami din, mag-i-steal din kami. And I think nakuha nga ni Nepomuceno yung purple buff. Pero will they get out without scratch? I don't think so. First blood dun sa taas and I think ma-follow na din kay De La Cruz. That's 2 kills na mapupunta sa Malaysia. Oo, and with that, 800 na, almost close to 1,000 ang kalamangan ng Malaysia in the 3-minute mark. Nakakapag-farm pa rin naman ang mga miyembro ng Team Philippines pero hindi katulad kanina ay hindi sila pwedeng mag-angas kahit lamang ng 1,000 ang Malaysia. They have to respect the pressure na meron ditong binabato si Kayum. But this is a potential 2v1. Oh my God! Tumama pa yung falling star moon dito ng isang Esmeralda taking down Nepomuceno. 0-1-0 dito sa ating laro. Definitely mas effective yung Grok dito sa playstyle nila, no? Si Kayum, as in yung ginagawa niyang gugulo sa farming pattern nitong si Nepomuceno ay ganang-gana and nahihirapang sumagot ang Philippines. Although Philippines definitely they are trying to answer. Nagiging medyo mahirap lang lumabas din para kay Pabiko. And again, the Grok is really causing havoc dito sa ating team fight. AOG gagamitin, De La Cruz mapanaka pero makatakas din. And of course, Pabiko going on the hunt. Very aggressive maneuvers mula sa ating mid laner. Pero looks like that is gonna be all. Ayaw muna ding lumaban ng tuluyan ng Pilipinas sa puntong ito. Oo, 2,000 gold lead para dito sa Malaysia.
And it seems na ang pangalawang pagong ay sisimulan na nila Nepomuceno. Ang unang pagong ay napunta sa kamay ng Malaysia. Magkakaroon nata ng 50-50 para dito. Traction post, band of execution. Si Danish ang makakakuha ng pagong na yon, pero si Binuya ay mukhang kakainin na ng buhay ng Malaysia. That's gonna be a kill plus a turtle para sa Malaysia at napakaganda ng kanilang simula dito sa game number 3. Napakaganda talaga kasi Danish again was 2 levels ahead of Nepomuceno. The tempo, despite being on the Philippines yung sa puntong sa team fight na yon, is again the retry plus the washing. Iba pa rin yung damage output talaga na bibigay doon. Oh my god, Kayum! Hindi nasahan yata ni Pabico. Nagda-dive in siya ganung kalalim nung Rock. Wow! Excellent start para dito sa Malaysia. At 6-0 na ang ating laro. Almost a 4,000 gold lead on both ends. Nahihirapan ang Pilipinas. Nabigyan ng XP lane, nabigyan ng gold laner. At ngayon binibigyan na ang jungle. 2-man, falling star mo, Nepomuceno, low HP. But revitalize coming in from De La Cruz. Mahanap niya si Danish. 2v1 scenario here. At mukhang babagsak na nga dito yung Suyo. Susunod na ata nila si Elton. Napakakunat pa rin ng Esmeralda at mukhang makakatakas na siya. Hindi na aabot ng mga ilang miyembro ng Malaysia. Pero mukhang delikado si Soriano dito sa may bandang ibaba. And so far mo ang kumakagat na yung strategy dito ng Malaysia. Bully all the lanes as much as possible. And agahan nyo yung pag-angat ng tempo, which is ginagawa nila ngayon, di ba? Umabot tayo sa 4,000 gold lead for Malaysia. It feels like even if tumama lahat ng mga bala ni Soriano, tumama lahat ng feathered airstrike, halos muntikan lang na namamatay yung mga miyembro ng Malaysian squad dito. And ibang klase yung ginagawang micro din kasi ng Malaysia. No? We have to give respect where respect is due. Alam nila na lamang sila on those fights, especially dito si Elton on this Esmeralda. At mukhang nang zozone na nga ng tatlo dito. Makakatakas nga ba? Hindi niya kailangan tumakas. Siya pa nga naghahabol. De La Cruz looking for that taunt. At mukhang binabakura na nga nila ang pangatlong pagong ng larong ito. So far, 2 pagong ay napunta na sa kamay ng Malaysia. And they are looking for Nepomuceno once again. Makakatakas naman through the puncture. Pero mukhang hindi na makakapag-secure o makakalaban pa ng turtle ang side ng Team Philippines. De La Cruz Revitalize used as well. At nilaban na nga. Here comes the tectonic charge. Binuya, low HP. At mukhang masastan pa ni Danish. Flicker forced out mula dito kay Binuya. Nakukuha na lamang ng Malaysia ang kahit anong gusto nila. And yung susi dyan, of course, itong dalawang hero na sa harap. Yung Grok, tsaka yung Esmeralda. Hindi mo nga, pag hindi mo naman pinsin yung Lapu-Lapu, parang kayo pa yung mapapasama. So, this trio of heroes is just enabling itong Kimi na to, itong Suyo na to, na magwala, do whatever they want on the map. And hindi na din maganda ang kinakalabasan para sa Pilipinas. Nahihirapan na kumuha ng gold si Soriano at lumabas itong mga jungle camps natin. Even the GOAT, si Nepomuceno, ay minamata-mata na lang dito ng ating mga mid-trio from Malaysia. Oo, 2-level gap para dito sa ating junglers. And looking at the items, namang din ng 1,000 kalahati ang Suyo against this Lancelot. And looking at the items, pare, papunta na rin sa 3rd item ang Suyo na ito, which means na kaya na niyang i-burst yung Granger na hinahanap pa rin ng kanyang mga iilang stacks ng Skypiercer. We are yet to see a good team fight para dito sa Team Pilipinas. Para sa ating game number 3, Malaysia talaga ang nananaig mula early game up to this 8-minute mark. Our first lord of the game ay 40 seconds bago lumabas. And I feel like if you are Team Philippines, kailangan nila makahanap ng winning team fight for that lord. Yeah, for sure. That winning team fight is so crucial. Kung hindi man kayo manalo sa kills, makuha nyo man lang yung objective. Pero again, parang ang hirap makatakas dito ng walang casualty, no? Kung iisipin mo. Kasi, ano yung mga kailangan mong iba to para makalahati man lang itong SB or yung Grok? Yeah. And things are looking pretty bad para dito sa Team Philippines. But I think pwede nilang idaan ito sa pagsisimula muna ng pangarap doon sa likod. And that's what Carl Tizzy, Nepomuceno is already doing. No? Nagsa-side lane push na itong Lancelot na ito habang sinisimulan na ng Malaysia ang Lord. Maganda ang pagbabantay ni Pabico at Binuya.
pero mukhang isisimulan na dito ni Elton ang laban na ito. Pabico, low HP, hinahanap na siya ng Esmeralda doon sa likod. Konting pagkakait, revitalize by a bit of time, makakapag-flicker palayo, pero Feather Airstrike, babagsak lamang ng isang beses. De La Cruz na ata ang isusunod nila, makakalipad palayo, pero si Binuya ay makakapag-flicker pa rin. Elton, hindi tatama ang kanyang Falling Star Moon, isa lamang ang makukuha ng Malaysia, pero klaro na ang jungle at ang Lord area para sa kanila. Yeah, 100%. And nagamit din ni Nepomuceno yung retry niya, so confident na yung Malaysia na pwede nating kunin or i-rush itong Lord na to and walang steal na mangyayari. And that will mean na mapapasayaw na lang sila Nepomuceno dito. Merong pader sa harapan, Earthen Rampart, ang hirap galawan. And look at that! It's gonna be another beautiful wild tectonic charge straight into the tower, and I don't know, that looks like it's a possible wipeout para sa Pilipinas. Malayo yung mga minion wave, pero that is a lot of gold going over to Malaysia. Wow, 1-12, dominant game so far para dito sa Malaysia. At 5 seconds bago lumabas si Nepomuceno, currently 0-2-0 sa ating laro. Hindi nag-reset ata yung puncture niya kanina doon, binitin ng bagya. Kaya naman ginona ng Malaysia. And as you said, that was a wipeout, pero aabot pa naman ang mga dedepensa para sa Pilipinas. The Lord is sieging top lane at nagpadala ang Malaysia ng 4 na miyembro sa may bandang ibaba. Ang tanong ay mapapatagal pa ba ito ng Pilipinas o tatapusin na ba ng Malaysia? Yeah, this is so crucial. They have to keep clearing lang. Hindi pwedeng lumaban masyado. And yun na nga, Nepomuceno is down. Tectonic charge gagamitan na dito ng ating team from Malaysia. They will take down the Grokdo. That is huge. Minions are cleared. There's a huge knockup with the penalty zone sa ilalim ng Torre. And nakipagsayawan yung Esmeralda doon sa gitna ng Torre at 3 miyembro ng Team Philippines. And hanggang ngayon, buhay pa rin. Naubusan na din ng damage output ang Pilipinas. Tumalo na naman, pangatlo ng Falling Star Moon yata niya yun. And ayaw pa rin niyang bumagsak. Ang kunat-kunat naman nito, sabi ng Pilipinas. Pero sabi nila, it's over, it's time, and the turrets will still stand. Although si Azik and Idrin medyo patakbo na din. And parang abante, sabi ni Pabico, ito na yata ang pagkakataon ko para makadali ng isang kill. Pero look at that, the Lapu-Lapu is doing it. Landshaker missions, pero tatama naman ang kanyang mga normal. And there goes Pabico. And all said and done, successful defense pa rin naman para sa Pilipinas. I agree, Rockart. That was a successful defense para sa Pilipinas. Hindi tayo nawalan ng 3 inhibitor turret. Ni isang inhibitor turret ay hindi bumagsak at nakakuha pa nga ng iilang kills. Sure, may naging kapalit. But in a game na namang nang lagpas 5,000 ang kalaban mo, every trade na 1-for-1 is a winning trade. And the best part here is hindi nga nawala ng inhibitor turret ang Pilipinas. Ibig sabihin yan, mas malaki ang chances na pwedeng makahanap ng 50-50 para dito sa upcoming Lord. Actually, yung 50-50 na yun, mas madali mamaya, especially pag nag-max level na lahat, di ba? Kasi yung inaabang natin ngayon we will just have to survive. Pero look at that, Nepomuceno goes down right away. Medyo nagulat ako doon. Okay. So that was a really quick takedown. Nagamit niya yata, in fairness, 4 na ulti ang ginamit ng Malaysia doon. Kita mo naman, na-cooldown lahat. Pero it looks like it was worth it. It was. Sobrang worth it nun para sa Malaysia dahil dyan ay libreng Lord na naman ang kanilang makukuha. Currently, mukhang halata na targeted talaga na Malaysia si Nepomuceno dito. 0-4-0 on this Lancelot, pero mukhang hahanapan nila ng trade ng Lord na yon. Elton might just go down, pero makakatakas ang Esmeralda. Si Kayum na ata ang kanilang isusunod. Bumabaril na si Soriano. Azik looking for that angle. Flicker hindi kakabit, pero si Soriano ata ang una nilang hinahanap. Pero si Idrin medyo nabitin at mukhang si Danny hindi rin tatama ang kanyang arrow. Nice micro mula dito kay Soriano, pero Pabico na pababa mula sa kanyang ibon. Pero si Kayum na ata ang susunod nila. Winning trade so far in terms of micro. Isang sampal na lang. Hinahanap na masampak si Azik at mukhang isusunod na nila. Flicker mula dito kay Pabico. Si Danny siya ata mukhang mawa-wipeout ang Malaysia. Ilista mo na pare. Hindi ko na bibilangin to. 4-0. 4-1 ang trade at nabura yung 8K lead ng Malaysia. Lahat yun ay nagsimula doon sa trade nila sa taas. Kala natin makatakas si Elton, yun pala, nagstay pa si Pabico, and dahil doon nagulo yung plano ng Malaysia doon. Instead of lamang sila sa gold, ngayon medyo nababawi na ng Pilipinas. Oh wow, and
Micro ang naging puhunan ng Pilipinas sa laban na yon. Rockart, yung dibdib ko ay nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Paano pa kaya ang mga manlalaro natin dito sa Thailand? Lamang na lamang yung Malaysia doon, pero tignan mo naman si Danich, sinusunod na ata dito sa may bandang likod, makakapasok si Elton, pero wala na ang flicker dito sa Soriano. Medyo Soriano! delikado yung Ranger ay babagsakin rin. Finds Soriano. At mukhang dedepensa na naman muli ang Pilipinas. Lamang pa rin naman ang Malaysia, pero kaya nang pumalag ng Sibol. Humahabol na din tayo sa level eh. I think once you hit level 15, pag lahat kayo level 15 na, ano na lang eh, sa execution na lang talaga. Yung the build up na lead kanina ng Malaysia, slowly, bumababa na. Although again, lamang pa rin naman sila sa gamit siguro by items, by 1 or 2 or 1.5. Pero so far, nagiging mas manageable na yung team fights. Napupseno dito, focus na naman siya. And Tordros para mabait ang mga ulti nung 5. And so far, si Edrin na lang ang merong gagamitin dito. Yung kanyang bravest fighter na lang ang titirang pwede gamitin. And so far, I think tama yung ginagawa din ni Pumseno eh. Trying to go into their face, bait out the ulti para mas madali yung buhay ng mga teammates niya. Oo. Very selfless era of Nepomuceno dito. 0-4-1. Goes in for the Queen Swings. Great adjustment. Queen Swings! Kung yun din naman ang goal niya. Namang bebait out that crucial Queen Swings passive might just save his life. Yung bigla kang magkakaroon ng puncture or torn rose, maabangan natin yan mamaya. 5 seconds bago lumabas ang ating pangatlong Lord ng larong ito. Lahat ng mga objectives so far ay napunta na sa kamay ng Malaysia. Pero mukhang this time around ay makakapalag ang Pilipinas now that it's only a 3,000 gold lead. Yeah, 3,000 gold lead at 18 minutes, 20 minutes, parang wala na masyado yun, di ba? So, if they can keep maintaining this for the next 2 to 4 minutes, it feels like mas even na tayo sa footing. Pero tingnan natin kung mangyayari pa yon. Right now, ito na nga yung sinasabi natin, Pusendo right up front, 50-50 on the Lord take. Eh, kanino pa mapupunta? Kundi kay Carl TZ! And yan na, ito na yung team fight after the Lord na talaga namang gamay na gamay ng Pilipinas nakikipagharapan. This Lapu-Lapu is really, really scary. Pero parang kaya naman. That's a double kill for Soriano. Chuma-charge up na ulit yung Sky Piercer niya. And Danish is on the run. Mapapaligiran na ako. And parang sasayawan pa niya. And the Unbreakable almost making its mark. AOG just to secure it. Pero nakaluwas pa. Ay, hindi bala! Killing spree kay Soriano. Where are you going? Hahabulin ka ng bala niya. At mukhang napaganda lang ang documentary, pare. Ginalit na ang Sibol. Hinahanap na nilang tapusin ang larong ito. Oh my God! The 4-man tech charge! It's looking like it's a last desperation play! And kung gumagana nga, yung mga play dito ni Pumoseno, bailing it out, may Lord pa sa taas! Itutuloy nila ang push dito sa may bandang itaas. Lord, kukuha na ng isang Torre doon. Elton humaharap. Idrin nandun din. Bravest Fighter is still available, pero mukhang bibigyan na nila yung base dito, pare. Looks like it is gonna be it. There goes that feathered airstrike. Hindi na din pwedeng tiisin. De La Cruz up on front. Immortality na gamit na din. Parang pwede na tayo mag-tower lock, mga kaibigan. Elton nasa harapan. Idrin trying to clear the minion waves as much as he can. Pero may Lord pa nakasama. Ito na yung dalawat na kayo mula sa baba. Danish going straight for it. And parang may clear pa na gagawa. And looks like Malaysia will survive for the next few seconds. Wow, impressive defense mula dito sa Malaysia. Kahit masabihin natin na nabaliktad na ng Pilipinas ang script after Nepomuceno securing that Lord, ay nakadepensa pa rin sila. Yun ang importante if you are Malaysia, no? Makuha mo yung susunod na tsansa para sa susunod na Lord. But after multiple attempts mula dito sa Malaysia na tapusin ang laro, makakuha ng inhibitor turret back to back. Great defenses mula sa Pilipinas. Buhay pa rin ang tatlong inhibitor turret natin. At para naman sa Malaysia, malaking dagok sa kanila na 3 lanes ang tumutulak matapos ng malaking push ng Pilipinas para sa upcoming Lord natin. Pwedeng sayawin ng Sibol yung Evolve Lord. Pwede. I think, especially since nawala na yung item advantage dito ng Malaysia na pinag-uusapan natin kanina. Even though we are all at 15, mas dikit na ngayon for sure. And pag dikit na laban, alam na alam mong Pilipinas, lamang na lamang dyan.
if you don't have a really big advantage against Team Philippines, parang mahihirapan ka dito sa Lord fight na to. And ito na siguro yung pinaka-poging 045 Lancelot na nakita ko. Made for esports. Pero may rule of the jungle kasi tayo eh. True. Yung rule of the jungle, kahit makuha mo lahat ng early game objective, ang nagmamatter lang ay makuha mo. Yung pinakauling Lord Elfond ngayon, sinisimulan na. Feathered Airstrike kakabit ng 2 beses si Pabico. Ibibigyan natin ng Lapu-Lapu, Idrin. Going in for the Bravest Fighter, Flicker as well. Pero makakapaglipad pa dito si Pabico. Si Hazik na ang sinusunod ni Pinuya. Si Idrin ay babagsak. Lancelot going in for the kill. Phantom Execution. Hinahanap niya si Danish pero may immortality pa. Hinahanap niya with a puncture pero mukhang yung Granger makakakuha ng kill. 1v1 para sa mga XP laners. At nilapagan na ng penalty zone. Isa na lang ang dedepensa. And wala ng Lord. It's gonna be the game-ending play coming in for the Philippines with a beautiful comeback. And sila pa nga ang mga ka-3-0 sa laro na ito. What a play. The Philippines surviving a huge deficit early on in the game. Match point para sa Pilipinas. Heartbreaking loss para sa Malaysia matapos nilang makalamang ng napakalaki doon sa ating game number 3 ay nakabalik din lang ang Pilipinas.